Suntay, presidente ng Philippine National Taxi Operators Association, mula sa kasalukuyang 40 piso na flag down, gusto nilang gawing 50 pesos ito. Bukod sa 10 pisong dagdag sa flag down rate, humihiling din sila ng pisong taas singil sa kada 300 metro. Pero tila hindi pabor sa panukala ang ilang taxi driver dahil mababawasan daw ang pasahero nila. Kaya ang suhestyon nila, ibaba na lang ang singil sa boundary ng mga taxi operator na naglalaro mula 800 hanggang 1,600 pesos kada labas. Pero ayon kay Suntay, silang mga operator naman daw ang mahihirapan dahil sa mahal na maintenance ng taxi. Sa susunod na linggo na isusumite ng taxi operators ang kanilang petisyon sa LTFRB. At eto na nga mga kapuso, patuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng langis at ang pinakabagong nagtaas ang kumpanyang Shell. Simula po ngayong alas 6 ng umaga, 50 sentimo kada litro ang magiging dagdag presyo ng Shell sa kanilang unleaded at premium gasoline at maging sa diesel. Habang 60 sentimo naman ang itataas sa kada litro ng regular gasoline at piso kada litro naman ang taas presyo sa kerosene. Wala pa namang abiso ang dalawa pang malalaking kumpanya ng langis kung magtataas din sila. Ang panibagong oil price hike ay epekto pa rin daw ng paggalaw ng presyo ng crudo sa world market. Samantala, hindi na rin mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng LPG. Simula kanina hating gabi, 7 pesos kada kilo o katumbas ng 77 pesos kada tangke ang dagdag singil ng kumpanyang Petronas. Kaparehong halaga naman ang nauna ng itinaas ng Chilean at Isla Gas kahapon, habang 6 pesos kada kilo o 66 pesos sa kada 11 kilogram na tangke ang dagdag presyo ng liquid gas. Ayon po sa DOE, patuloy ang pagtaas ng presyo ng LPG dahil sa hindi humuhupang tensyon sa Middle East kung saan nanggagaling ang supply nito. Dagdag pa ang mataas na demanda sa nararanasang matinding lamig sa ibang bansa. Pagdura sa mga pampublikong lugar, yan po ang balak ibawal ng anti-spitting bill na isinusulong sa Kamara ni AVE Party List Representative Eulogio Magsaysay. Sa naturang panukala batas, bawal na ang pagdura ng laway o anumang galing sa bibig sa lahat ng pampublikong lugar. Sa kalaw nito ang mga kalye, eskinita, bangketa, palengke, tulay at lahat ng open space na malayang pinupuntahan ng publiko. Ang mga lalabag pagmumultahin ng 500 piso sa first offense at 1,000 piso naman sa second offense. Pero kapag umulit pa raw ng pangatlo, hindi lang 2,000 piso ang multa, may kasama pang health seminar sa Department of Health at posibleng pagkakakulong ng 6 na buwan. Kung nagkataon, mapapabilang ang Pilipinas sa mga bansang nagbabawal sa pagdura tulad ng Singapore, India, Malaysia at China. Dapat lang naman. Magkakaroon na kayong tissue. Actually, Diba? or for the moment, lunok. Mga boys kasi hindi nagbabaon ng tissue eh. Babae lang ang meron usually. So, they spit. Pero you know, these things, ito sana umpisa na, ito sana susunod. Bawal na yung pagwiwi sa kalye. It just shows na wala kang pakialam dun sa tao sa paligid mo kasi dudura kung saan. Di ka nga dudura sa loob ng bahay mo eh. Tsaka hindi hygienic ka, di ba? Maapakan na ibang tao yun. Magkakalat ka ng sakit. Pero hindi lang dadura, anything that comes from your mouth. So yung mga Chewing bubble gum, gano'n. Alright. Diba? Alright, right. At samantalang good news naman mula sa Maynilad Water, tiniyak nila na may sapat na naipong tubig sa Angat at Lamesa Dam bilang supply ngayong tag-init. Kaya naniniwala silang hindi mauulit ang nangyaring water shortage noong tag-init ng taong 2010. Panong kasi ng El Nino noon at sa sobrang init at sobrang madalang na ulan, halos matuyot ang Angat Dam at iba pa mga dam sa Luzon. Kinakailangan niya noong mag-cloud seeding pa upang mapuna ng pangangailangan sa irigasyon. Gayunman, kahit may sapat na supply, sabi ng Maynilad, ugaliin pa rin daw ang pagpahalagahan ang bawat patak ng tubig. Totoo naman na dapat ituro natin pati sa atin. To be efficient. Hindi lang naman yung kung afford mo na may tubig ka, di ba? Pero yung the whole environment suffers kapag walang pakundangan yung It starts at home talaga. Totoo. You have to teach them. Pati yung pag-brushing ng teeth. Properly, di ba? Yung water na consumption, iiwan na kabukas minsan. mga simpleng bagay lang na minsan nakakaligtaan. Pero so important kapag pag lahat tayo nagtulong-tulong. Tsaka yung mga leaks. Dapat Inaayos ka agad yun. Magpaantay ng isang buwan pa, di ba? Tsaka yung doon sa mga nakatatanda, kung may nakasanayan na kayo or nakagawian na paraan, halimbawa, kahit sa pagligo, di ba? Kung hindi kayo nagpapatay ng shower habang nagsashampoo, it's never too late na baguhin yun, lalo na sa panahon ito, di ba? Kailangan talaga. Right. Samantala, ito naman po sa ibang balita, ipinatutupad na po simula kahapon ang single ticketing system o yung isang klase na lamang ng ticket para sa mga mahuhuling lumalabag sa batas trapiko sa Metro Manila. Pero tila may ilang traffic enforcer, lumang ticket pa rin ang dala. Paliwanag ng MMDA, void na raw ang ganitong mga ticket.
Maliban na lang kung dati nang na-issue ang ticket at hindi lang nababayaran pa. Makikilala raw ang bagong Uniform Ordinance Violation Receipt o UOVR sa ilang security features tulad ng paglitaw ng mensaheng dapat disiplinado kapag kinaskas. Wow! Parang raffle. Parang may code din ito para malaman kung saang lungsod o munisipyo ini-issue. At dahil kukumpiskahin pa rin ang driver's license ng sino mang lalabag, ito na muna ang pansamantalang lisensya para hindi na mahuli sa ibang lugar. 5 araw ang ilalaan para bayaran ng penalty pero kung MMDA ang nakahuli, may 7 araw daw para magbayad sa anumang Metrobank branch. Umaasa si MMDA Chairman Francis Tolentino na mababawasan ng kotong dahil sa bagong sistema na ito. Sunod daw na gagawing magkakapareho ang multa sa bawat lungsod o munisipalidad sa Metro Manila. So I'm confused. So kukunin pa rin yung lisensya. Parang so, pag nahuli ka, kukunin nila lisensya mo and then you have to pay sa Metrobank within the next 5 or 7 days depending kung Then how do hindi you get it makasunod. back if you You pay have to go Metrobank? where, So ganun din. Ganun din. Kaya lang except Actually, that it's even the same. before this, talagang yung iba nang kukuha na talaga ng lisensya. Tapos Right, kukunin mo hindi pa. sa... Ever since yun, Oo, ever ganun since. na. Kaya nga I thought that they would change it now. Right. And then sa ticket na lang, pay in Metrobank. And then if you don't pay, kumbaga, pag-renew mo, meron Hindi ka kang pwede mag-mark. Pero ngayon, kuha pa rin. No, Wala kailangan, lumalabas pa kailangan rin. i-retrieve mo. Kasi more than yung pagbabayad, ang hassle sa motorista, yung abala na Yun pupunta na. sa sasakyan, diba? Ako mas game ako magbayad na lang kaysa yung Kaysa yung pupunta ako dun sa ano. But then again, it's a part of the discipline kasi. Kung Yeah. hindi natatakot yung mga tao, yung makukuha lisensya ko, di makapagmaneho. Paano yun, di ba? Parang there's lack of discipline on their Oh, part. pero kumbaga, pagdating ng renewal ng license nila, they won't be able to renew if they've got all of that. And I'm sure may penalties yun. Kumbaga, aside from the penalty, Baka hindi ka na nga makapag-renew, di ba? Oo, pag hindi ka na makakuha ng may lisensya. license. Well, Alright, samantala, pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Nagkagulo po ang mga residente sa Old Balara, Quezon City matapos ang pagpasok ng walang pahintulot sa isang tahanan doon ng 4 na kalalakihan na umano'y mga pulis at police asset. Ang tahanan pala puno ng mga bata at tinutukan pa raw sila ng baril ng mga pulis. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, ay napapalibutan na ng taong bayan ng responde ng mga pulis ang isang bahay sa may liwanag sud, Barangay Old Balara, di naman Quezon City, mag-alas 8 ng gabi. Isang hostage taking daw kasi ang noon nagaganap doon. Di nagtagal, napasok din ng mga pulis ang naturang bahay. Sa loob, tumbad sa kanila, 4 na lalaki. 3 sa mga ito, nabawian nila ng tag-iisang 9mm na baril. Kalaunan Rhea na pag-alam ang mga pulis pala ito at gate nila, hindi daw sila ng hostage kundi nagsasagawa lang daw sila ng manhunt operation. Kaya sila napapunta sa lugar. Sa katunayan nila, sila pangarawang lumalabas ng hostage sa pangyayari. Nilakas ng mga residente ang pinto kung kaya't hindi sila nakalabas. Bagay na hindi naman daw itinanggi ng ilan sa mga residente. Ginawa raw nila ito para pagdating ng mga media at ng mga pulis, may ebidensya silang pinasok sila ng iligal ng mga naturang kalalakihan. Nangako naman ang pamunuan ng Station 6 ng QCPD na paiimbestigan nila ng gustong pangyayari. Nasa kustodiyan ng QCPD Station 6 ang mga nirereklamong pulis at kasalukuyan na sa floating status para doon hindi maka-impluwensya sa investigasyon. Rhea? Alright, Oscar, linawin lang natin. So, pulis talaga sila? Yes, Rhea. Mga pulis talaga sila, 3 pulis at isang asset. Ang claim nila, pinasok na yung naturang lugar dahil doon daw tinuturong pumasok yung isang hinahunting nilang hold-upper. Ang kaso, Rhea, nung sa salaysay ng mga residente, nung mapasok ng mga pulis sa naturang bahay, walang hold-upper ang naroon sa loob, kundi mga bata. 5 bata, 3 dito, mga puro menor de edad to, Rhea. 2 dito bata, 3 teenager. Kaya na balot ng takot itong mga batang ito at nagkagulo nga sa lugar. So, nakuryente pala yung asset nila. Maling impormasyon. Alright, maraming salamat, Oscar Oida. Inararo naman po ng isang fuel tanker ang mga concrete barrier sa Pasig Boulevard, Bagong Ilog, Pasig City. Ayon sa driver ng truck, nawalan daw siya ng preno. Nadamay ang isang taxi sa aksidente. Yan ang Ronda Report ni Jay Sabale. Jay? Rhea, isang fuel tanker ang nawala ng preno at inararo ang mahigit 1,000 kilong concrete barrier na siya namang lumipad at tumama sa kasalubong nitong taxi sa Pasig Boulevard, Bagong Ilog, Pasig City kaninang alas 12:30 na madaling araw. May mga jeep daw sa intersection na nakahinto sa stoplight. Kaya ang binangga na lamang ng truck driver ang kanyang fuel truck sa